sa GMA Online, Miss Nurse. Hello, good afternoon. For Miss Rhea muna. Nag-curious lang ako kasi nakalagay dito SPF 45 and SPF 40. Parang, paano po yung, bakit po yung gano'n yung naisip nyo? Kasi nakikita ko sa market parang mga 50, pataasan sila ng SPF. Actually, ma'am, dapat lang naman talaga 40, okay ka na eh. Naka-live ba? Wala namang higher than that talaga. Yes, opo. Ganun lang talaga usually kailangan mo. At kailangan talaga, ang minimum is 40-45, and then you reapply. Kasi useless po ang sunscreen pag hindi ka nasa labas ka at hindi ka nag-reapply, iitim ka talaga, magkaka-lines ka. Kaya po talaga ang dapat, kaya sila nagmomotor talaga, lumalabas talaga sila. You have to reapply every 2 hours. Kasi mawawala po yung epekto nung nilagay mo nung mga 8 a.m. Parang ganun po, every 2 hours talaga po talaga yung sunscreen po talaga. At saka, ang ginawa ko po talaga, dahil ang daming sunscreen sa market, yung iba ayaw mag-sunscreen kasi feeling na lotion na ang kapal, di ba? Kaya yung sa atin po, even yung nakalagay na lotion siya, it's for the whole body. Pwede na yan ang ilagay mo before your makeup. Kasi pagkalagay mo, actually seconds lang makikita mo yung mga nakatry na, i-apply mo siya, para siyang tubig lang na ina-absorb. Tapos walang sticky at saka hindi ka mahuhulas. Di ba? So bago ako nag-makeup ay nag-sunscreen po muna siya. Yun. So no white cast din naman siya? Walang white cast, ma'am. Pwede ba nating anak na Sa mukha ko, Mi. ganda, hindi. Kay Sir Dennis, eto po. Saan po yung... Girls, pwede ba nating... Kasi nauna na nating Ay, nagbigay girls. po nung summer, di ba? Sa totoo lang, hiniram ko lang yan sa branches namin. Tumawag pa kami sa Trinoma. Sa Bulacan ba? Naubusan, lagi po kaming sold out ng ating sunscreen. Wala kami sa main branch, humiram pa kami sa SM North Ed sa branch namin, sa Trinoma, sa Bulacan, para lang makaipon kami ng ipamigay for today kasi lagi tayong sold out. Yes. Conscious na yung mga tao. Yes, naku-conscious na. At nakita nila mo kasi bunso na pagka-apply mo, ay ang ganda pala, totoo pala yung chismis na ang dali nang ilagay. Kasi mga tao dati, ayoko mag-sunscreen, ang lagkit kasi. Ayan, so pag na-try niyo po yan, i-apply niyo agad tanggal. Especially mga kasama ko nag-vegan din noon, sila po yung unang nakatry. Oo, yung mga best friends po natin. Ganda. Yan, tinago na ni Ma'am yung tatlo. Sa recipe. Ayan. Ma'am. Clarify lang po natin kasi since male yung endorser natin. Pero pwede na naman po siya sa sa female and... Yes, ma'am. Opo. And yung ages na pwedeng gumamit din. Actually, teens po. Actually po, andyan po yung mga batang endorsers ko. Kobayashi Sisters, say hi mga anak. Ayan, kahit bata po ay pwedeng gumamit ng products natin kasi all natural po ang beauty there. Say hi, babies. We have our Kobayashi sisters, sina Meiko and Mio. And kasama rin nila ang ating mga franchisees. Nandiyan sila Miss Marilyn, si Aisha, si Miss Sherlu, and Arian. Ayan. Okay, for Dennis na lang. Aside from, na-mention mo kanina na parang gumagamit ka rin before ng mga products ng si Jenny din pa lang. Ano-ano yung mga products na yun? Kung pwede lang. Yung pinakauna kong na-try ay yung Cristo na serum, vitamin C. Ginagamit. Okay lang ba yung bunso? Okay lang po. Oh, Yun yung na-try ko kasi nakita ko sa ginagamit niya. Ginagamit niya pang massage ng face. So sabi ko, kailangan ko din yan. Lalo na vitamin C. Isa yun sa mga una kong na-try na produkto. Nakita ko yung resulta kaya hanggang ngayon patuloy pa rin yung paggamit. Okay, since yung celebrity parang ina-expect na kailangan always looks good, no? Ikaw ba, open ka kung sakali sa mga surgeries, like even non-invasive surgeries, kung kakailangan? Siguro pagka talagang kailangan na at nandito pa ako sa industriya at gusto pong magtrabaho para magmukhang presentable at makapagbigay pa rin ng inspirasyon sa mga makakanood. Siguro yun yung time na gagawin ko. Pero hindi naman ako against po doon. And lastly, about your acting, how is it to be, how does it feel to become a very reliable actor? Anong meron si Dennis Davio? Ano ba? Siguro yung pagiging seryoso sa trabaho, pagiging dedicated sa binibigay na kailangan gawin sa set,
Bukod po ron, siguro, yung pagiging masunurin sa director sa mga notes at direction na binibigay nila, yung pag-accept at pag-adjust sa set. Yun siguro, yun yung mga pinaka-importanting kailangan gawin para maging maayos ang trabaho. Okay, thank you. Maraming salamat, Ms. Nurse from GMA Online. Diretso naman tayo susunod. We have from Manila Times, Miss Christina. Miss Christina, come on down. Game show. Hello po, good RD, ano? afternoon po. Congratulations, Ms. Ray and Sir Dennis. Question is, Ray, sa sunscreen jargons po kasi, usually they use the word filter to identify kung chemical siya or mineral sunscreen. But here you use zero filter. Bakit po ganun and ibang marketing ano po siya? Hindi naman ma'am, kasi di ba nauuso ngayon ng filter? Di ba? Kasi kaya minsan nagpo-post talaga ako ng walang filter, not for anything else. Pero parang mas okay pa din na kung anong itsura mo sa social media, yun pa rin sa personal. Nakutal ko. Natural. Kasi parang mas makita you have to walk the talk, di ba? Kasi mas naniniwala. I'm very happy also na kahit yung mga clients ko pag nakikita nila na, oy, yung ginagamit ni Miss Ray, totoo nga na, kahit mag-45 na siya. Wala pa rin siyang lines. Of course, kailangan mismo, hindi lang sa endorser, tama? Dapat sa mismong owner, makita nila, uy, effective. Na yung binibenta nila, huwag tayong manloko ng kapwa natin. Wala tayong false advertisement. Kaya din po siguro na we are very lucky that we're still here, na kahit napakadami na pong naglalabasan na ibang brands, dapat doon tayo sa totoo ang claims. Kasi bumabalik yung clients pag nako-compare nila na, ay, mas maganda pa rin sa ganito, mas effective pa rin. Saka yung long term, di ba anak? Tingnan si Jai, salo siyang gumanda. So, pwede naman po na mag-look good ka. Saka you have to love yourself di ba? So, kahit na walang filter, maganda ka pa rin. At saka totoo po yun, pagka-apply mo nung ano mo, pwede kang mag-selfie, try nyo pong ilagay sa face nyo. Kasi yan po, for the whole body yung nakalagay na lotion, pwede po sa face hanggang sa baba. Ganun po yung gamit niya. Pagkalagay mo, nagduduwi na yung skin nyo. Pansinin nyo po, and then you can take a selfie, and it's zero filter. At ang gamit po nito is paglabas mo, ito na lang yung dalhin mo. Kasi ito na po yung pang-retouch mo. Kanina si Ma'am Nurse, yan ma'am, ito na yung gagamitin mong pang every 2 hours na kahit on top of your makeup, pwede mo pa rin pong gamitin at hindi niya sisirain yung makeup mo. Yes, spray na lang siya. So, thank you ma'am. Thank you, Ray. Sa kay Sir Dennis po, so how do you feel po na you're one of the first endorsers na male endorsing a sunscreen, and how do you feel changing that mindset na sunscreen is mostly geared towards women kapag Siguro po una-una ang nararamdaman ko, very thankful dahil kinuha ko para dito dahil syempre para mag-endorse ka ng isang produkto kailangan yung talagang isang model na pagkakatiwalaan mo. So napaka-thankful ko na isa ako sa mga nag-endorse nito and kauna-unahang lalaki na mag-endorse ng mga sunscreen dahil gusto natin din maging example sa mga kalalakihan na hindi lang dapat babae yung nag-aalaga sa mga balat nila. Kasi mga balat natin, isa lang naman yan So kung ano yung pag-aalaga ng babae, dapat kung gusto mong maging maganda talaga yung balat mo, dapat tularan din ng mga lalaki para, alam mo yun, makapagsimula sila ng routine sa kanilang mga buhay at alagaan nila yung mga balat nila. Yes. And last na po, maliban po sa pag-apply ng sunscreen, ano bang ibang tips ni Ms. Jen na-imbibe nyo na po sa inyo, na kayo na mismo yung i-implement? Ano pa ba? Mga tips niya, gamitin ko yung mga produkto ng beauty girl. Tsaka syempre, marami siyang naituro sa akin bukod sa pag-a-ice ng mukha tuwing umaga. May ginagawa ko din yan. Pag-massage. Totoo yun. Lahat na siya. Face yoga. Yung gouache po, gamitin nyo napakaganda. Siya po, yun. Bigas-bigas. Mga sa kanya yun. Yung pag-massage ng face, siniscrape ng quartz. Ano po ginagamit ng pag-massage? Gouache natin. Ayun.
Marami ako na-discover na nagsisisi ako na ngayon ko lang ginawa dapat noon pa. Pero hindi pa naman huli ang lahat, kaya maganda masimulan siya. Thank you po. Congratulations again. Maraming salamat po kay Ms. Christina ng Manila Times. Diretso naman tayo mula naman kay Tito Gorgie Rula ng PEP. Tito Gorgie. Hello, congratulations, Dennis. Thank you, Kuya Gorgie. And Miss Ray. Kay Miss Ray muna kasi kanina pa lang pinag-uusapan tong sunscreen. Tapos si Dennis Trillo yung endorser, Belle Dolls ang brand. Ito kasi si Neil Ramos ay nagmumotor ito, Miss Ray. So, gusto niya ito, kasi nagmumotor, tamo nangitim na siya. Oh. So, paano naman yung sunscreen? Kaya lang, kaya naman lalaki ito, parang nahiyata siyang bumili ng Belle Dolls ang lalaki, di ba? Pero wala ka bang brand na parang, kasi sabi mo, 20% lang talagang ng mga male ng clients mo, di ba? Pero hindi kaya sila na medyo na, kasi wala nga, Belle Dolls ang product, tapos pang lalaki ang product. Kasi yung Belle Dolls natin may drinks, may collagen doon, Tito. At kailangan yung mga lalaki umiinom din ng collagen. Kasi yung aging nandyan na yan eh. Dinedelay lang natin ng konti yung signs of aging. So parang yan, si Jenny Lynn nasa beauty derm. Kasi gusto ko na mas ma-push din natin yung Belle Dolls para mas makilala yung mga lalaki na kailangan gumamit ng skincare. At saka, di ba kahit lalaki naman magmumukha akong doll, bakit si Barbie sa si Ken? Si Ken. So si Sir, si Ken. Kailan kahit doll. Saka sir, talagang i-assure yun talagang that's the lightest lightest sunscreen ever. Saka may mga nagme-message sa akin na media friends, hindi ko nababanggitin kasi baka mag-share. Joke lang. Hindi, sinasabi talaga nila na, uy, totoo yung chismis ha, very light. Kasi ibang tao talaga ayaw mag-lotion, ayaw mag-sunscreen. So ito dito napakadali at ito kahit na-spray mo, hindi siya malagkit. Kaya Sir Neil, madadagdagan yung kagabuhan mo dito sa product na ito. Nagmumotor siya everyday. Nagmumotor din po si Dennis. Kaya po siya yung best na endorser natin. Ng sunscreen. Opo. At napapansin ko, Miss Ray, pamilya talaga, no, yung touring mo sa mga, hindi ka na, parang hindi mo kinoconsider talaga yung mas sikat or mas influential siya. Ito nga, di ba, si Jeneline, tapos ang asawa, si Dennis, parang more on family talaga yung turingan ninyo. Sa isa, it's not more on kung sino yung mas. Tama ba ako doon sa obserbahan ko? Opo, Tito. At saka tumatanda na rin po talaga tayo. Di ba pag tumatanda tayo, mas nadadagdagan yung wisdom natin. Mas natututo tayo na mas okay pala yung mas konti lang yung circle mo. Tapos, we choose quality over quantity. Dumating na po ako sa buhay na gano'n at mas masarap yung may peace of mind, masaya kayo, diba? Yung magaan lang katrabaho. Kaya tignan mo, mas maraming blessings pag happy ka at you choose your circle wisely. Oh, so eventually, baka katong si Ruru, endorser mo, baka later on si Bianca. Si Bianca, endorser mo pa rin ba? Opo. Tapos si Shira and EA na ikakasal na rin. Opo, madami pong mga mag-aano na endorsers po natin. Ikakasal at magnininang na naman tayo niyan. Correct. Congratulations. Thank you. Dennis, after Metro Manila Film Festival, malaki bang na bago sa'yo or sa pagdating sa career mo? Siyempre, nasunod-sunod yung mga projects, like yung mga offers dumami ba or mas namimili ka na? After po ng Metro Manila Film Festival, actually medyo malakas po yung impact dun sa aking career dahil sa mga recognitions na natanggap ng aming pelikula. Masasabi ko na parang feeling ko nagkaroon ng second wind yung career ko dahil doon. Katulad niyan, pumasok po itong beauty derm na endorsement at yung mga iba pa. Basta sobrang thankful lang po ako sa lahat ng mga nangyayari. And hindi naman po tumatanggi sa mga proyekto, kundi mas namimili lang ng kung ano talaga yung babagay sa amin at sa aming mag-asawa. Mas sinasala mo na ngayon. Diba? Mas pinag-iisipan ng mabuti dahil syempre po, mas marami pong mga responsibilidad, lalo na
kami ay nakikilala bilang isang pamilya. So minsan mas umiiwas mo sa mga mas sensitive na sa mga tema, yung mga ganun. Marami na kayong kinoconsider, di ba? Yes, yes. Pero kumusta kayo ngayon ni Jeneline? May magkasama kayo sa isang series, di ba? Tapos lumalaki na rin yung anak nyo. Mas less na ba yung stress? Hindi na masyadong, hindi ko naman sinasabing nag-aaway kayo palagi, pero yung iba na yung pag-handle ninyo pagdating sa kapag may mga challenges or may mga problema kayong hinaharap? Yung mga problema hinaharap, mga stress, natural lang po talaga yan sa mga buhay ng mga tao, lalo na sa mga mag-asawa. Pero sa haba na ng pagsasama namin ni Jen, talagang masasabi ko na nag-develop na kami bilang mga partners sa isa't isa. Nagiging mas productive na kami. Kaya ngayon, sobrang thankful kami sa lahat ng mga blessings na dumadating sa buhay namin. Ngayon, magkasama kami sa paparating na teleserye sa GMA. At marami pang mga susunod. Kaya kailangan na siguro maging palagi. Huwag mong kakalimutan yung mga tao na tumulong sa'yo along the way. Huwag kang makakalimot. At laging magpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na natatanggap. Yun, dito gusto ko lang tama yung sinabi ni Dennis. Bakit hanggang ngayon yung mga, kahit hindi na lumalabas, yung mga artista and endorsers ko, sinasabi na iba, tanggalin mo na kasi hindi na sikat yan, hindi na gano'n. Hindi po gano'n ang buhay eh. Dapat maging loyal ka rin na friend. Kasi, di ba, kahit may darating dyan na mas mayaman, mas sikat, gusto ko kasikatan nawawala yan. Ang pera nawawala din yan, ha? So tandaan natin na may iwan sa buhay natin mga totoong kaibigan, kapamilya. We need to value them also kasi sila yung kasama natin sa hirap at ginhawa. Kaya whatever happens, hanggat kaya ko, mag-i-stay at mag-i-stay yung mga mahal na mahal ako. At yes! Yes! Mas At mas lumalim yung friendship. Opo. Last na lang natanong ko follow-up ko lang kay Dennis. Marami na rin ngayon yung tinatawag na blended family. Ikaw may anak ka kay si Calix, di ba? Bago yung kay Jeneline. Si Jeneline, meron din si... Kamusta yung samahanan ninyo? Since even Carlene, very vocal din siya na nagpapatay. Ang ganda ng relasyon nila ni Jeneline sa pagpapalaki din ninyong lahat sa anak ninyo, sa iba, di ba? Yung kanya-kanyang anak ninyo. Mas okay, kamusta yung samahan ninyo ngayon? Kasama yung mga magkakapatid din, di ba? Kami po kasi medyo mga ilang taon na rin kaming magkakasama. Hindi ko naman ikakailan na sa umpisa, syempre talagang merong mga challenges, mahirap pagsamahin, mga hindi magkakatugo, di ba? Syempre, pero pagka nanahig yung pagmamahal and talagang finalyo mo yung kung gaano ka-importante yung isang tao dun sa pamilya ninyo, magiging maganda yung pagkasama ninyo, mas magiging magaan. Pag natanggap nyo na yung isa't isa, magiging maganda na yung flow ng lahat. Siyempre sa umpisa, kailangan talaga mag-effort, kailangan walang susuko talaga. And ngayon naman, nararamdaman namin na mas maganda rin yung pagsasamahan, kaya rin siguro napapansin ng mga ibang brands yung samahan namin bilang isang pamilya, na kahit na hindi kami magkakatugo, syempre solid pa rin yung samahan namin. Yun yung pinaka-importante. Kumbaga, hindi nasusukat sa dugo. Sa puso, sa quality ng time na binibigay mo, yun lahat yung mas nagmamatter. At mas naging close, kaano ka-close si Jazz, tsaka si Calix, tapos ano sila as kuya kay Dylan, gano'n. Natutuwa ako sa kanilang dalawa dun sa mga lalaki namin dahil first time namin nagkaroon ng isang bunso, tapos babae pa. Kumbaga, napaka-thankful ako na meron siyang mga kuya na laging nagbabantay sa kanya, taga-suporta, taga-pagtanggol niya, paglaki niya. Natutuwa ako na napaka-harmonious na nung pagsasama nilang lahat at nararamdaman ko yung pagmamahal na nararamdaman din nila sa isa't isa. Thank you, Congrats. Thank you, Tito Gordy.